Si Seito ay isang talunan na taga-bukas ng kondado na gumagawa ng mga paminsan-minsang trabaho para sa mga mahihirap na babae na tumangging bayaran siya ng patas. Maging ang kanyang amo ay tinanggal siya sa trabaho nang humingi siya ng dagdag na sweldo na nagpaisip kay Seito kung ito na lang ba ang natitira para sa kanya sa hindi patas na buhay na ito. Habang naglalakad siya pauwi ng araw na iyon, namagitan si Truckon at inihatid siya sa isang alternatibong realidad kasama ang mahika, mga salamangkero, at mga mandirigma. Di nagtagal ay nalaman ni Seito na ang kanyang bagong mundo ay kinabibilangan ng paggalugad sa mga piitan, pagpaslang sa mga halimaw, at pagkuha ng mga bol ng kayamanan. Kaya nagpasya siyang gamitin ng husto ang kanyang mga kasanayan sa handyman at sumali sa isang grupo ng mga mahilig sa pakikipagsapalaran upang simulan ang pangangaso sa piitan. Kasama sa kanyang grupo ang isang mahiyain na mandirigmang babae na nagngangalang Rialza, isang diwatang sakam sa pera na nagngangalang Lefanpan, at isang matandang lalaki na may dimensya na nagngangalang Murloc. Sa kanilang pinakaunang misyon, ginamit ni Seito ang kanyang kaalaman bilang isang taga-bukas ng kondado upang basagin ang pinto ng isang piitan, at matagumpay na nabuksan ang isang bol ng kayamanan sa likod nito. Habang ang lahat ay nagulat sa kanyang kakaibang kasanayan, muli niyang ginamit ang kanyang mga bihasang kamay at madaling nabuksan ang bol ng kayamanan. Nang malapit na siyang palakpakan ng grupo, isang galit na halimaw ang nagpakita mula sa treasure chest, na nagpaisip kay Seito na ito ay isang mimak lamang noon pa man. Mabilis na hinugot ni Rialza ang kanyang espada at sinira ang halimaw, na nagligtas sa kawawang lalaki nasa panganib. Habang nagpapasalamat sa kanya, napansin ni Seito na maluwag ang kanyang helmet at nag-alok na ayusin ito. Inalis niya ito habang namumula, halos hindi maitago ang kanyang halatang pagkagusto sa kanya habang inaayos ito ni Seito. Nagulat si Rialza nang makitang kaya niyang gawin ang lahat ng bagay bukod sa paglockpick. Kaya, ipinaliwanag ni Seito na sa kanyang nakaraang buhay, siya ay labis na nawalan ng pera kaya't nangongolekta siya ng basura at naghanap pa ng mga nawawalang aso para lamang matugunan ang kanyang mga pangangailangan, na nagsanay sa kanya upang maging isang handyman na siya ngayon. Nang malaman ito, tinawag ni Rialza ang kanyang kasanayan na kamangha-mangha, na nagpamula kay Seito dahil walang sino man sa kanyang dating mundo ang tumawag sa kanya ng ganoon. Nang araw na iyon, sa pagtatangkang mas makilala ang kanyang mga bagong kaibigan, tinanong ni Seito si Lefanpan kung bakit patuloy na umaarte si Murloc na parang isang talunan kahit na isa siyang level 80 high-class na salamangkero. Ipinaliwanag ni Rialza na ito ay dahil mayroon siyang dimensya, na napakalala na minsan ay nakalimutan niyang buhay pa siya at sumama sa isang grupo ng mga undead para salakayin sila. Gayunpaman, kahit na minsan ay hindi niya maalala na nasa iisang grupo sila, hinahayaan pa rin nila siyang sumama dahil napakalakas niya. Nang araw na iyon, biglang sumakit ang likod ni Murloc, kaya hiniling niya kay Lefanpan na tulungan siya gamit ang mahika ng pagpapagaling. Gayunpaman, nang matapos ang paggamot, humingi ang kapitalistang Reyna ng isang gintong barya. Napansin ni Seito na nahihirapan siyang dalhin ang lahat ng perang kanyang kinikil. Kaya inalok niya itong gumawa ng libreng leather backpack kapalit ng libreng paggamot sa likod para kay Murloc habang mabilis niyang inilalabas ang kanyang toolkit at nagsimulang magtrabaho. Pinagmasdan siya ni Lefanpan ng may pagkamangha dahil ito ang unang beses niyang makakita ng ganito. Samantala, isinaalang-alang pa ni Seito ang kanyang mga pakpak at dinisenyo ang bag sa paraang hindi ito makakahadlang sa kanyang paglipad. Kaya hindi maiwasan ni Lefanpan na magpasalamat nang maisuot niya ito. Kinabukasan, habang ang grupo ay muling pumapasok sa piitan, nakalimutan ni Murloc ang kanyang orasayon sa harap ng isang malaking goblin. Kaya, hamarang si Rialza upang iligtas si Seito mula sa pagiging giniling na karne. Kalaunan ay sinermonan niya ang matandang lalaki kung paano siya dapat magretiro. Habang napagtanto ni Seito kung gaano siya kabigat para sa kanyang koponan. Upang ayusin ito, hiniling niya kay Murloc na turuan siya ng mahika, ngunit nalaman niya na imposible ito dahil wala siyang anumang mana. Kaya, sa kanilang susunod na misyon, ang grupo ay bumalik sa unang yugto dahil nakalimutan na naman ni Murloc ang kanyang mga spell. Gayunpaman, pumasok si Seito habang handa na siya sa pagkakataong ito at binigkas ang mga spell para kay Murloc, na pinapaslang ang mga halimaw sa tulong niya. Nang tanungin ng kanyang mga kahangahangang miyembro ng grupo kung paano niya nalaman ang mga spell, isiniwalat ni Seito na nagpuyat siya ng buong gabi para matutunan ang bawat orasayon na umiiral. Nang araw na iyon,
Habang sinusubukang buksan ang isa pang ball ng kayamanan, nahulog si Saito sa isang kanal. Dinala siya nito sa isang kuweba na puno ng makintab na kristal kung saan hindi maaaring gumana ang mahika. Kaya, habang nakahiga si Saito doon sa isang lawa na may bali ang binti, nag-aalala siya na ngayong ang kanyang walang kwentang pag-iral ay hindi na kayang dalhin ang sarili niyang bigat, walang darating para iligtas siya. Ipinaalala nito sa kanya ang kanyang nakaraang buhay kung saan bawat araw ay pakiramdam niya ay itinatapon siya at hindi mahalaga. Kaya, nagsimula siyang umiyak, umaasa na ang buhay na ito ay magtatapos ng eksakto sa parehong paraan na walang nagmamalasakit sa kanya hanggang sa kanyang huling araw. Nang sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Rialza at napagtanto niyang lahat ng miyembro ng kanyang grupo ay dumating upang iligtas siya. Habang nakatitig siya sa kanila ng may pagtataka, ipinaliwanag ni Rialza na anuman ang mangyari, lagi silang darating upang iligtas siya dahil ang kanyang pag-iral ay hindi mapapalitan sa kanilang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, isang malagkit na halimaw na parang igat ang sumalakay sa grupo sa labas ng piitan, at si Rialza ay nagkaroon ng ganap na pagkasira ng pag-iisip dahil hindi niya kayang harapin ang mahahabang malagkit na bagay. Kaya, kinuryent ni Murloc ang halimaw, at pinabagsak ito ni Saito gamit ang kanyang bagong tuklas na espada, na ikinagulat ng mga babae. Kalaunan ay nagtago siya ng ilang karne ng halimaw kahit na halos mapasukan nito si Rialza. At pagkatapos humiram ng ilang pansamantalang tusok mula sa pawn shop, naghanda ng ilang tusok na karne, na inihaw niya sa isang bukas na apoy. Matapos itong timplahan ng kaunting asin at mga halamang gamot, iniharap niya ito sa tropa, at nagustuhan nila itong lahat, maliban kay Rialza, na hindi pa rin sapat na baliw para kainin ito. Tinanong nila Fanpan kung bakit hindi niya kakainin ang isang bagay na inihanda ng kanyang minamahal na si Saito ng may labis na pag-iingat, na sapat na upang manipulahin ang babae na kainin ang karne, para lamang mapagtanto na ito ay lasang pag-ibig sa unang pagkikita. Kasunod nito, nilagok niya ang buong serving habang sinisermonan ni Murloc si Saito kung paano niya dapat buksan ang sarili niyang restaurant. Nang araw na iyon sa piitan, sumakit ang likod ni Murloc at hiniling kay Lefanpan na ihanda ito para sa kanya, ngunit sinabi ng kapitalistang Reyna na hindi niya ito gagawin maliban kung babayaran niya ito ng karaniwang bayad. Gayunpaman, si Murloc ay masyadong mahirap para bayaran ito dahil ginastos niya ito sa mga matatandang babae. Nang sandaling iyon, inalok ni Saito na bayaran ito, at tinanggap ito ni Lefanpan pagkatapos ng kaunting pag-aalboroto. Nang gabing iyon, nakipagchismisan si Saito kay Rialza, nagrereklamo tungkol sa kung gaano kagutom si Lefanpan sa pera, ngunit dinala siya ni Rialza sa kagubatan at ipinaliwanag ang sitwasyon. Lumalabas na si Lefanpan ay isang diwata ng buwan na ang mga ninuno ay isinumpa ng kanilang diyosa. Kaya, maliban kung bibigyan nila ang sakam na diyosa ng malaking halaga ng pera gabi-gabi, magsisimulang lumiit ang kanilang laki. Labis na ikinalungkot ni Saito dahil sinisiraan lang siya nito. Kaya, iminungkahi niya kay Rialza na maaari na niyang simulang ibigay sa kanya ang kanyang bahagi ng perang nakukuha nila mula sa pangangaso sa piitan. Sinabi ni Rialza na hindi ito tatanggapin ni Lefanpan dahil labis itong ma-pride, na lalong nagpapalala sa pakiramdam ni Saito. Kinabukasan sa piitan, hiniling ni Saito kay Lefanpan na maglagay ng mahika ng pagpapala sa kanya bago niya buksan ang isa pang ball. Masaya niyang ginawa ito kapalit ng isang gintong barya. Gayunpaman, nang buksan niya ang kahon, lumabas na walang laman ito. Nang sabihin niya kay Lefanpan na hindi niya kasalanan. Pareho silang nahila ni Rialza papasok sa kahon ng kayamanan at nauwi sa pag-teleport sa ibang lugar. Napagtanto ni Rialza na nasa pinakamababang palapag sila ng piitan at nang hinayang na hindi sila na-teleport kasama nila ni Lefanpan or Murloc. Kung hindi, maaari sana silang gumamit ng mahika upang matukoy ang kanilang lokasyon. Bigla siyang namula at tiniyak kay Saito na hindi siya nababahala na mag-isa rito kasama niya. Ngunit mali ang pananaw niya at nangako siyang hindi niya siya pipigilan. Matapos siyang sampain dahil sa pagiging napakawalang isip, pinangunahan niya ang daan ngunit isang malaking metal na golem ang humarang sa kanilang daan. Nang mapagtanto niyang hindi niya matatalo ang halimaw na ito ng mag-isa, sinabihan niya si Saito na tumakbo para sa kanyang buhay kung sakaling matalo siya. Nang sandaling iyon, sumugod siya sa halimaw at napansin ang mga lugar kung saan hindi ito natatakpan ng kanyang bakal na kalasag, kaya sinimulan niya itong atakihin doon.
Habang nakaluhod ang golem, ginamit ni Rialza ang pagkakataong ito upang hampasin ang kanyang braso. Gayunpaman, ito ay feudal at siya ay sinuntok palayo na parang isang mahina. Dahil doon, dramatikong sinabihan niya si Saito na tumakbo palayo habang siya ay bumalik sa golem, at walang silbi itong hinampes gamit ang kanyang espada. Nang sandaling iyon, napansin niya ang isang maliit na bagay na gumagapang palapit sa halimaw at napagtanto na ito ay si Saito. Desperado siyang sinabihan siyang bumaba, ngunit ibinabad niya ang halimaw sa natutunaw na metal na putik na inimbak niya noon, na sa wakas ay nagpahina dito. Ginamit ni Rialza ang pagkakataong ito upang hampasin ito sa gitna, ngunit dinurog ng golem si Saito gamit ang gumagana nitong braso, na halos hindi na siya binuhay. Mabilis na sumugod si Rialza sa kanyang tabi at nagmakaawa na mabuhay siyang muli na parang isang desperadong babae. Ngunit nang malinaw na hindi siya tumugon, isinumpa niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging walang silbi at hindi alam ang anumang mahiwagang spell. Sa sandaling iyon, inilabas niya ang isang vial na puno ng mahiwagang ether na tinatawag na mga patak ng buhay na minsang ibinigay sa kanya ni Murloc upang pagalingin ang peklat sa kanyang mukha, na pagtanto na maaari nitong mapanatili si Saito hanggang sa dumating ang tulong. Ininom niya ang likido at pagkatapos ay ibinuhos ito sa bibig ni Saito, habang iniisip kung gaano siya gumagawa ng aksyon ngayon. Kalaunan, nagising si Saito upang makita sina Lefanpan at Murloc at inakala na sila ang nagligtas sa kanya. Gayunpaman, isiniwalat ni Lefanpan na si Rialza pala ang nagligtas sa kanya gamit ang mouth-to-mouth medicine transfer, na nagpamula kay Rialza. Pagkatapos, tumungo ang grupo sa ibang bahagi ng piitan kung saan nakahanap si Saito ng treasure chest na may trap at ginamit ang kanyang mga wire cutter para maingat itong tapusin. Gayunpaman, kahit na umakto siyang parang isang Mr. Know-it-all, aksidente niya itong pinaputok at nagpakawala ng slime kay Rialza, na ang baluti ay natunaw. Habang nahuhulog ang mga bakal na plate sa sahig, ang kanyang malambot na asset ay lumabas mula sa masikip na suit at hindi mapigilan ni Saito ang pagtingin dito, na nagpagulat kay Rialza. Kasabay nito, isang maganda na elf na nagngangalang Flanrel, na hindi marunong gumamit ng mahika, ay gumamit ng kanyang pangatlong klaseng claws para talunin ang isang grupo ng mga ogre at nasugatan sa proseso. Nang matapos ang laban, ang kanyang kasamahan, si Ninya, ay sumugod sa kanyang tabi. Pinagalitan siya dahil sa paglalagay ng sarili sa panganib at gumamit ng mahika para gamutin ang mga sugat sa kanyang mukha. Kalaunan, habang nakikipaglaban si Flanrel sa isa pang grupo ng mga halimaw, ginamit ni Ninya ang kanyang banal na mahika para suportahan siya, habang siya ay naluluha sa mga sugat na natamo ni Flanrel. Habang patapos na ang laban, dinilaan ng babae ang mga sugat sa braso ni Flanrel, na nagpamula sa elf ng bahaghari, habang ipinapaalala ni Ninya sa sarili na sa tuwing gagaling siya, si Flanrel ay magiging kanya. Nagsinungaling siya na sa pamamagitan ng pagdila sa kanyang mga sugat, lumalakas ang kanyang mahika para sa pagpapagaling, habang patuloy na namumula si Flanrel. Bigla, sinabihan siya ni Ninya na itaas ang kanyang mga braso para maipagpatuloy niya ang pagbuo ng plano kasama siya, habang pinapanood sila ng isang kakatuwang orc mula sa malayo, nasisiyahan sa isang real-time na kaganapan. Kinabukasan sa palasyo ng hari, ang hari at ang kanyang kanang kamay ay nag-aalala na walang mga bagong bayani na magpapakita upang labanan ang Demon King. Kaya, nagpa siya ang hari na lumabas upang labanan siya. Pagkaalis niya, isang grupo ng mga sundalong walang trabaho ang sumalakay sa silid ng trono ng hari at hiniling na tumabi ang ministro upang nakawin nila ang kayamanan at ang trono. Gayunpaman, nang bumalik ang hari mula sa kanyang pangangaso ng demonyo, nalaman niya na ang lahat ng mga sundalo ay naging mga estatwang bato. Tinanong niya ang ministro kung bumisita si Medusa upang makipagkita sa kanya. Ngunit ang ministro ay nagkulang sa kaalaman, itinatago ang katotohanan na siya ang gumamit ng mahika upang talunin ang mga rebelde. Pagkatapos ay tinanong niya ang hari kung gaano kalakas ang Demon King, na sinabi niyang medyo mahina siya, habang naglalaro ng chess na may pugot na ulo, na pagmamay-ari mismo ng demonyo. Kalaunan ay inupahan niya ang ulo ng Demon King para mag-cosplay bilang isang gwapong Sigma na magiging bagong pinuno ng kanyang hukbo. Pagkalipas ng ilang araw, isang babae ang abala sa pagganap bilang matchmaker sa isang lihim na marriage bureau para sa isang matandang lalaki na humihiling na gusto niyang pakasalan ang isang cute na babae.
Binigyan siya nito ng reality check at ipinaalala sa kanya ang kanyang kawawang talunan na isa lamang mababang uri ng adventurer bukod pa sa pagiging isang matandang lalaki. Habang pinapanood ni Saito ang eksenang ito mula sa labas ng bintana kasama sila Funpan, nag-aalala siya tungkol sa kanyang sariling madilim na kinabukasan bilang isang mababang uri ng adventurer na papalapit na sa kanyang malungkot na katanghaliang gulang. Ipinaliwanag nila Funpan na mas mahirap para sa mga lalaki na makahanap ng mga babaeng gustong pakasalan sila dahil habang umuunlad ang lipunan, ang mga babae ay nagiging adventurer din. At dahil doon, ang mga loot na nakukuha nila mula sa pangangaso ng kayamanan ay bumababa, na nagpapababa sa kita ng mga lalaki. Nang sandaling iyon, nagulat ang dalawa nang mapansin si Murloc sa loob ng marriage bureau na may dalang bouquet ng mga bulaklak, hinihiling sa consultant na gawin siyang asukal de papa. Gayunpaman, bago pa man siya matawag ng mga pulis, kinaladkad na siya ni Rial sa palayo. Nang araw na iyon, habang papunta sila sa piitan, nakasalubong ng grupo ang isang lightning field na nagpakuryente sa sinumang nakasuot ng armor. Sinabihan ni Murloc si Rialza na alisin ang kanyang armor at maglakad sa kidlat, inalok na gumamit ng mahika para dalhin ang kanyang armor sa likuran niya nang hindi ito hinahayaang dumampi sa lupa. Nang sandaling iyon, ginamit ni Saito ang kanyang panloob na alpha at inalis ang kanyang jacket, inalok si Rialza na isuot ito. Samantala, nabaliw ang dalaga sa kanyang katawan. Kalaunan ay tinanggap niya ang alok at ibinagay ang kanyang bago at pinahusay na hitsura ng alpha, na agad na ikinatuwa nila Funpan. Gayunpaman, humanga si Murloc sa sukat kaya't dumiretso siya sa agos habang dala ang armor, na nagpainit sa kanyang natitirang mga selula ng utak. Habang papasok sila sa piitan, isang maganda na halimaw na babae na may malalaking asset ang naglagay ng love spell kay Saito, na dumiretso sa mga bisig ng demonyo. Bago pa man hilingin ni Funpan kay Murloc na basagin ang spell, isang selosang si Rialza ang sumugod sa kanya sa supersonic na bilis at nagkaroon ng all-out crash-out session, na nagpaalis sa demonyo. Mabilis na lumingon si Rialza kay Saito at tinanong kung ayos lang ba siya, ngunit ang spell ay lumipat sa kanya at sa halip ay umibig siya rito. Habang patuloy siyang naglalakad patungo sa kanya at itinulak siya sa pader, malapit na siyang halikan, sinigawan siya ni Rialza na tumigil. Kinuha ito ni Funpan bilang hudyat para alisin ang magic spell, na nagpabalik sa kanya sa normal. Samantala, inilabas ni Murloc ang kanyang panloob na alpha at sinubukang ligawan ang demonyo, ngunit lumayo lang ang grupo dahil alam nilang ginagawa niya ito ng kusa dahil masyadong mahina ang spell para makaapekto sa kanya. Kasabay nito, isang lolo na inspirado ni Roshi ang naglakad sa isang disyerto na may hawak na tungkod na mas malaki pa sa kanyang ulo at ginamit ito upang agad na tapusin ang isang malaking demonyo. Kasabay nito, isang nagnanais maging ninja ang gumamit ng mahika ng pagbigkis ng anino upang buhayin ang isang taong naglalakad sa parehong disyerto bago tumalon sa kanyang susunod na target. Ang bagong target ay lumabas na isang mangkukulam na sa halip na mahuli sa kanyang anino, ay kinuha ang isa sa kanya at sinipsip siya sa kanyang anino, na nagpadala sa kanya sa kaharian ng mga demonyo. Gayunpaman, ang nagnanais na maging ninja ay bumalik kasama ang kanyang mga bagong kaibigang demonyo sa kanyang tabi na nagpawalang bisa sa teleportasyon ng mangkukulam at mahika. Ginamit ng ninja ang pagkakataong ito upang mahuli siya sa kanyang anino, ngunit sa halip na maghiganti, hinalikan niya siya, na ikinagulat ng mga kasama na demonyo, na napagtanto na kakailanganin nilang hugasan ang kanilang mga mata ng asido mamaya. Samantala, ang hari at ang kanyang hurado ay pumili ng mga bayani ngayong taon batay sa kung sino ang may pinakamataas na aura at napunta sa pagpili kay Keynes na walang iba kundi isang masigasig na swordsman. Habang pinupuri siya ng mga babae matapos niyang bunutin ang banal na espada sa tulong ng langit, nagpa siya ang hurado kung sino ang susunod nilang bayani, si Raichi, na mas mababa sa karaniwan sa lahat ng aspeto maliban sa kanyang kagandahan. Ang huling miyembro ng grupo ng mga bayani ay isang chubby na lalaking si Monpoy na nanalo sa pwesto dahil sa nepotismo. Kalaunan, ang bagong grupo ng mga bayani ay naging isang pambansang sensasyon nang ang pag-unlad ng kwento ni Keynes at Raichi ay may palabas ng live sa telebisyon. Pagkalipas ng ilang araw, nakakita si Saito ng isang nakakandadong libro sa kanyang mesa at binuksan ito upang makita ang isang nakabiting kabute sa loob nito. Habang nagtataka siya kung bakit ito itinatago ni Murloc,
Ipinaliwanag ng matandang lalaki na ang kabute na ito ay isang pambihirang delicacy at mabilis na sinimulang sipsipin ito. Nang sandaling iyon, pumasok si Rialza sa silid at sinabihan si Murloc na hayaan din siyang sumipsip nito. Habang iniisip ni Saito kung anong kakaibang lasa ang mayroon ang mga weirdong ito. Pagkalipas ng ilang araw, nabali ang wire cutter ni Saito habang sinusubukang putulin ang bigot ng isang dragon, at nagkaroon siya ng matinding depresyon. Iminungkahi ni Murloc na bisitahin ang isang dwarf na nagngangalang Danbane, na kilala sa pag-aayos ng mga bagay na ito. Kaya, tumungo hanggang sa kanyang pinagtataguan sa piitan. Kahit na nagulat si Danbane na nasira nila ang kanyang lock na pinto, masaya niyang inayos ang wire cutter ni Saito at kalaunan ay nagluto para sa gang ng 5-star na pagkain. Nang matapos ang handaan, hiniling ni Saito sa isang lasing na si Rialza na turuan siya ng sword fighting dahil gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa team. Gayunpaman, nawalan siya ng malay bago siya sinagot. Sa kabilang banda, nakuha ni Saito ang kanyang sagot nang magkasakit siya sa mga sumunod na araw, at halos hindi na nakaligtas ang gang ng mag-isa sa piitan. Nang makabalik na siya sa normal, pumunta ang gang sa isang pub kung saan ginamit ni Saito ang 100% ng kanyang utak at nagtataka kung paano gumagalaw ang Iron Golem kahit na wala siyang gumaganang sistema ng pamumuhay. Iminungkahi ni Rialza na bumalik sila sa ika-10 palapag at hanapin ito para sa kanilang sarili. Pagdating ng araw, ginalugad ng grupo ang buong ika-10 palapag ngunit wala silang nakita. Nang makaranas muli ng depresyon si Saito, nakarinig siya ng isang makinang tumutunog at sinundan ito sa mga sulok at siwang ngunit nakahanap ng isang robot vacuum mula sa kanyang orihinal na mundo. Bago pa niya ito maintindihan, nawala ang robot sa likod ng isang pader. Habang nakatitig dito si Saito nang may kawalan ng paniniwala, nakarating si Murloc at naramdaman na ang pader ay isa lamang mahiwagang pagbabalat kayo. Kaya, tinanggal niya ang spell matapos siyang tulungan ni Saito na maalala ang kanyang mga orasayon. Sa sandaling mawala ang mahika, nagbukas ang pader ng isang bagong landas, na ginagawang mga lokal na kilalang tao ang grupo dahil sa pagpapalawak ng piitan sa unang pagkakataon sa loob ng 100 taon. Mula sa araw na iyon, ang piitan ay naging isang atraksyon na binibisita ng lahat ng mga adventurer sa mundo upang galugarin ang bagong labirinto na ngayon ay ipinangalan kay Saito. Samantala, nag-aalala si Saito tungkol sa robot vacuum, nagtataka kung paano nito nagawang mapunta ito dito. Habang nag-aalala si Rialza sa kanyang kalusugang pangkaisipan, si Keynes ay nagpakita ng may pagmamalaki bago nagpasalamat kay Saito sa paghahanap ng bagong labirinto, ngunit tuluyan siyang hindi pinansin dahil kinasusuklaman siya ng publiko. Habang ipinaliwanag ni Murloc ang pag-iral at papel ng tinatawag na bayaning ito kay Saito, sumama si Raichi kay Keynes at pareho nilang ipinakilala ang kanilang sarili bilang mga tagapagligtas ng mundong ito habang humihingi ng tawad si Monpoy para sa kanilang mga tendensya. Habang iniabot niya ang kanyang kamay kay Saito upang tumawag ng tigil putukan, nagpakita si Flanrel mula sa likuran niya at isiniwalat na nilalason ni Monpoy ang mga tao gamit ang isang palihim na pag-atake. Sa sandaling mahuli si Monpoy, tumakbo siya palayo habang si Rialza ay nakatitig sa magarbong mga klon ni Flanrel ng may pagkamangha. Doon din, ang ministro ng hari at ang alter ego ng Demon King ay lumabas sa piitan na may ulo ng pilak na dragon, na nagpalaki ng kanilang aura ng 4 na beses. Samantala, alam ng lahat na silang dalawang ang tunay na mga amo rito at sila ang may pinakamalakas na grupo. Kalaunan, habang papasok si Saito at ang kanyang barkada sa piitan, ang ministro at ang Demon King ay casual na nagkita sa kakahuyan, pinag-usapan nila ang oras sa pagmamanipula ng mahika na kailangan nilang makuha sa loob ng piitan bago pa man ito mahawakan ng iba. Nang sandaling iyon, ang ministro ay tinusok mula sa likuran at ang salarin ay lumabas na ang nagnanais na maging ninja na nagngangalang Kisurugi. Ang pagkakita sa kanyang matalik na kaibigan na nasawi sa lupa ay labis na nagpagalit sa Demon King kaya't nagpakita ang kanyang panloob na kapangitan. Gayunpaman, ang ninja ay gumawa ng hiwa mula sa kanyang mukha bago niya natapos ang kanyang pangungusap at nanalo sa labanan. Nang sandaling iyon, nagpakita ang kanyang kasamang pixie na babae, si Prima, at kinausap siya, ngunit inutusan niya itong sunugin ng ministro at ang sawi na Demon King. Gayunpaman, nakaligtas ang dalawa. Samantala, sina Saito at ang kanyang mga kasama ay lumaban sa isang halimaw na pagong na ang nakakasuklam na hininga ay nagpapatulog kay Murloc. Dahil wala na siya,
si Rialza ay mag-isang sinubukang harapin ang halimaw, ngunit nabigo siyang magasgasan ito. Nang sandaling iyon, isang cute na babae na nagngangalang Laliza, na nagkataong isang mangangaso ng halimaw, ang dumating dala ang kanyang palakol at pinabalik ang pagong sa mundo ng mga halimaw. Nang ipapakilala niya ang kanyang sarili sa barkada, ang kanyang walang kwentang kasama na si Gray ay tumakbo sa kanyang tabi at sinabi ni Laliza na ang ball ng kayamanan ay magiging kanya dahil siya ang tumalo sa halimaw. Walang sino man ang may problema dito. Gayunpaman, nang subukang buksan ni Gray ang ball, nabigo siya. Pumasok si Saito gamit ang kanyang mga bihasang kamay at pagkatapos ng ilang minuto ay nagawa niyang buksan ang kayamanan. Samantala, habang pinagmamasdan siyang mabuti ni Laliza, napagtanto niya na siya ang tipo ni Gray, na hindi mapigil ang mamula. Nang sandaling iyon, kumuha si Saito ng ilang kristal mula sa ball at ibinigay ang mga ito kay Gray dahil sa pagkatalo niya sa halimaw. Habang ang kawawang lalaki ay iniisip ito bilang isang alok ng kasal, at nakikipagpalitan ng mga panata sa isip kay Saito habang isiniwalat ni Laliza kay Saito na masayang masisiyahan si Gray sa mga sesyon mula sa kanya. Sinabi ni Lafanpan kay Rialza na mayroon na siyang bagong karibal. Nang araw na iyon, nahiwalay si Saito sa kanyang grupo at nakasalubong si Monpoy na kasing iritado pa rin, tinutuya si Saito dahil sa pagiging mahinang tao na pinili ng mga miyembro ng kanyang partido dahil sa awa. Nang hindi siya pinansin ni Saito, pinatindi ni Monpoy ang kanyang pagkairita at naglagay ng harang sa paligid ng kanyang sarili upang manatiling ligtas mula sa mga halimaw. Sinabi kay Saito na hindi niya ito mapoprotektahan ng sabay. Nang sandaling iyon, naglabas si Saito ng isang kumpol ng mga bote ng metal na puno ng banal na tubig at nagbuhos ng ilan dito sa paligid niya, na naglagay ng katulad na harang. Ikinagalit ito ni Monpoy, na sinubukang pakainin ang kanyang kompleks sa pamamagitan ng paghila ng kanyang pinatuyong patatas at pagkain ng banggitin ni Saito na siya ay gutom. Gayunpaman, natalo siyang muli sa kompetisyon nang maglabas si Saito ng isang buong 3-star na pagkain na kanyang iniimbak gamit ang mahika ni Murloc. Habang nagsisimulang maglaway si Monpoy at nagsisisi sa kanyang mga pinili sa buhay, sa wakas ay natagpuan siya ng grupo ni Saito at lahat sila ay nagkaroon ng nakakaiyak na muling pagsasama. Nagselos ito kay Monpoy ngunit sa sandaling iyon, tumakbo si Keynes papunta sa kanya at pinagalitan si Monpoy dahil sa pagtakbo niya ng mag-isa, na nagpaiyak sa nag-iisa. Maya-maya, habang si Rialza ay nakikipaglaban sa isang higanteng alakdan, tumalon si Flanrel at inatake ng isa ang halimaw, na nagwakas sa karera nito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rialza na kukunin niya ang kayamanan dahil natalo niya ang halimaw. Ngunit pinigilan siya ni Rialza, na sinasabing maaari sana niyang talunin ang halimaw kung hindi niya ito sinugod. Pagkatapos ng isang away ng pusa, nagpa siya ang dalawa na ayusin ito sa pamamagitan ng isang tunggalian. At kahit na ipinaalala ni Ninya kay Flanrel na ang tunggalian sa loob ng piitan ay maaaring magpawalang bisa sa kanila magpakailanman. Iginiit ni Flanrel na ayusin ang debateng ito ng tuluyan. Nang matapos ang isang opisyal na kasunduan, nagsimula ang labanan at nahinuha ni Saito na gaano man kalakas ang mga klon ni Flanrel na parang Wolverine, hindi nito kayang tumagos sa baluti ni Rialza. Gayunpaman, napatunayang mali siya ng puntiryahin ni Flanrel ang nakalantad na bahagi ng baluti nito, at hindi sapat ang bilis ni Rialza para maiwasan ang mga ito. Nang sandaling iyon, kumuha si Rialza ng mga dagger na malapitang labanan mula sa loob ng kanyang baluti at isa-isang tinanggal ang mga piraso nito, hanggang sa naiwan siyang nakasuot ng magaan na baluti. Isiniwalat ni Lafanpan na si Saito ang nagdisenyo ng kanyang sukat. Gayunpaman, bago pa man maipakita ni Rialza ang kanyang bago at pinahusay na bilis, ang kanyang tinatawag na baluti ay natanggal at halos malantad ang kanyang mga aset, na nagpamula kay Saito na parang isang talunan. Sa kabutihang palad, ang insidenteng ito ay naging dahilan upang umatras ang dalawang babae mula sa Duel Challenge at hatiin ang kayamanan sa dalawa. Maya-maya, habang umiiyak si Ninya at kinukumbinsi si Flanrel na pahalagahan ang sarili dahil hindi niya kayang patuloy na masaktan, namula si Flanrel. Niyakap siya ni Ninya habang umiiyak sa kanyang mga bisig. Ngunit nang yakapin siya ni Flanrel pabalik, dumating si Saito dala ang kalahati ng kanilang kayamanan at naabutan sila sa gitna ng kanilang eksena ng bahaghari na romance. Nang araw na iyon, habang nakarating ang grupo sa mas mababang palapag, nakita muli ni Saito ang robot vacuum at hinabol ito ng walang babala.
Nagsimulang magkaroon ng panic attack si Rialza dahil sa pag-aalala na baka bumalik siya sa sarili niyang mundo kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Samantala, habang natutuklasan ni Saito ang isang junkyard na puno ng mga makina mula sa Earth, binigyan siya ni Prim-isa ng isang maliwanag na nakasisilaw na liwanag habang naghahanda si Kisurugi na tapusin siya mula sa likuran. Gayunpaman, nakarating si Rialza sa tamang oras at nailigtas ang kanyang lalaki ngunit naparalisa siya ng anino ni Kisurugi. Habang nahihirapan siyang gumalaw at sinugod siya ni Kisurugi gamit ang kanyang mga espada, isang palaso ang tumama sa kanyang balikat, na nagmula sa isang galit na maliit na dwarf. Nainsulto si Kisurugi na binawasan ng isang walang kwentang tao ang kanyang mga aura point. Kaya sinugod niya siya gamit ang kanyang espada ngunit inihaw siya ng dwarf gamit ang mahika ng apoy. Gayunpaman, nakatakas sila ni Prim-isa, naiwan sina Saito at Rialza upang pasalamatan ang dwarf. Sa wakas, dinala ni Murloc ang kanyang matamlay na pamumuhay sa larangan ng digmaan ngunit yumuko ang dwarf sa harap niya at ipinahayag na 20 taon na niyang hinahanap si Murloc. Habang tinatawag niya si Murloc na kanyang master at ipinahayag na bago naging isang baliw na palaboy si Murloc, siya ang dating pinakamagaling na salamangkero sa silangan na kumuha sa kanya bilang kanyang estudyante. Gayunpaman, 20 taon na ang nakalilipas, umalis si Murloc sa isang paglalakbay upang tuklasin ang ipinagbabawal na mahika ngunit hindi na bumalik. Sinabi ni Murloc na wala siyang ideya kung sino ang dwarf, kaya ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Gibungle, ang kanyang dating estudyante. Ngunit iginiit ni Murloc na wala siyang interes sa pagtuturo sa mga lalaki. Namula si Gibungle at ipinaalala kay Murloc kung paano siya dating isang babaeng lalaki bago siya naging magulo ngayon. Ngunit hindi makapaniwala si Lefanpan na may babaeng hindi makakaligtas sa kanyang mukha kahit isang sulyap. Nang sandaling iyon, isiniwalat ni Gibungle na ang tunay na pangalan ni Murloc ay ang dakilang mangkukulam ng Berheim. Ngunit nang sandaling iyon, inatake siya ng isang kanay sa leeg habang nagbabantay si Rialza at sinubukan ni Lefanpan na iligtas si Gibungle. Ang kontrabida ay muling nabunyag na si Kisurugi na bumalik kasama ang kanyang grupo ng mga walang kwentang demonyo. Habang nag-aura farm ang trio na ito, naalala ni Kisurugi na bago siya napunta sa piitan na ito, hinahanap niya ang mangkukulam na kanyang kinakahumalangan. Sa kalaunan ay natagpuan niya ito sa loob ng silong ng isang lumang sira-sirang bahay. Ngunit bago pa niya ito makausap, nagpakita si Prim-isa at sinabi sa kanya na ang mangkukulam ay masasawi dahil sa katandaan sa loob lamang ng ilang oras. Hindi makapaniwala si Kisurugi dito dahil nakilala niya ito ilang linggo na ang nakalilipas noong siya ay nasa kasagsagan ng kanyang buhay. Ngunit isiniwalat ni Prim-isa na noong unang panahon ay isinumpa siya ng isang demonyo na siyang dahilan kung bakit siya tumigil sa pagtanda. Gayunpaman, pagkatapos umibig sa kanya, nasira ang kanyang sumpa at bumalik siya sa kanyang orihinal na edad. Habang nagkakaroon ng mental breakdown si Kisurugi dahil sa revelasyon na ito, isiniwalat ni Prim-isa na ang tanging paraan para mailigtas ang mangkukulam ay ang paghahanap ng salamangkero na kayang kumontrol sa oras. Sa kasalukuyan, habang kino-corner ni Rialza si Kisurugi sa tulong ni Lefanpan, na naglalabas ng light magic para harangan ang shadow binding ng ninja, isang gumaling na Gibungle ang nakipaglaban sa isa sa mga demonyong labis na naapektuhan habang si Murloc ay patuloy pa ring nabibigatan sa pagkabigla ng kanyang dating buhay. Nang sandaling iyon, ang demonyong may ulong butiki ay naglabas ng isang malakas na kumikinang na spell sa grupo, na hinaranggan ni Gibungle gamit ang kanyang mga kalasag. Ipinaliwanag niya kay Murloc na ang kanyang Fire Blast spell ay hindi gagana laban sa mga demonyong ito, at natagpuan ni Saito ang kanyang sarili sa gitna ng isa pang krisis sa eksistensyalidad, nagtataka kung bakit siya walang silbi. Nang sandaling iyon, sinabi ni Murloc na gagamit siya ng mas malakas na spell. At habang sinisimulan niya ang incantation, tinulungan siya ni Saito sa kanyang mga linya. Pinasabog ng spell ang mga demonyo gamit ang isang kidlat. Ngunit nang simula ni Saito ang kanyang pagdiriwang, hinawakan siya ng itim na demonyo sa ulo at dinurog siya na parang wala lang, dahilan para umagos ang dugo mula sa kanyang walang ulong katawan. Habang nagpanik ang lahat, ang kanyang katawan ay naging mga talulot ng rosas, na nagpapakita na gumamit talaga siya ng mahika ng pagpapalit. Lumalabas na ang caster ay si Gray pala, na hindi kayang hayaang masawi ang kanyang magiging asawa. Nagalit ang demonyo nang makita sila Liza, kaya naghanda siyang atakihin ito,
ngunit si Flanrel ay sumipa ng ilang sentido sa kanyang walang laman na utak ng demonyo. Doon din, muling binugo ng demonyong butiki ang kanyang kumikinang na hininga kay Rialza. Ngunit hinaranggan ito ng harang ni Monpoy habang nagtipon ang lahat ng mga bayani laban kay Kisurugi at sa kanyang grupo ng mga halimaw. Habang nagdedesisyon ang mga lalaking ito na tumakas na parang mga mahihina, nagpasya sina Ninya at Lafanpan na hulihin sila. Pagkatapos ay nagsimula silang gumamit ng spell. Kaya hinaranggan ni na Flanrel at Rialza ang pagtakas ni Kisurugi habang pinipigilan ni Raichi si Prim Isa na makatakas. Samantala, habang natatapos ang spell ni Ninya at Lafanpan, nagpakawala sila ng isang malakas na mahika patungo sa demonyong buff para lang protektahan ito ni Kisurugi gamit ang kanyang katawan. Nang tanungin siya ng mga kasama na demonyo kung nantitrip siya, sinabi ni Kisurugi na ginagawa niya ang ekspedisyong ito dahil sa kanyang mga simpleng ugali, kaya wala silang obligasyon na sundan siya. Habang natutokso ang mga demonyo, nahuli ni Saito ang kanyang sarili at hiniling sa lahat na itigil na lang ang laban. Ngunit sinabi ni Flanrel sa kanya na kailangan nilang pigilan si Kisurugi bago pa siya makapaslang ng isa pang adventurer. Habang nagsisimulang magsisi si Kisurugi sa buhay na kanyang kinagiznan bilang isang assassin, pumasok si Prim Isa sa kanyang villain arc at gumamit ng black magic spell, hiniling kay Kisurugi na punitan ang kanyang mga pakpak at paandaran ito. Dahil dito, nataranta ang lahat habang iniisip nila kung nagloloko ba siya or kung ang maliit niyang katawan ay may sapat na kapangyarihan para maglabas ng dark magic spell. Sinabi ni Gibungle na isa siyang Darkwing Fairy, kaya posible talaga. Habang nagmamakaawa si Prim Isa kay Kisurugi na gawin ito habang tinatanong niya ito kung gusto nitong iligtas ang kanyang kasintahan at ang matalik nitong kaibigan habang nahihirapan itong tanggalin ang mga pakpak nito, naalala ni Prim Isa ang kanyang trahedya at kung paano siya dati ay may mga adventurer na sumusunod sa kanya sa lahat ng oras. Labis siyang nainas kaya sinimulan niyang punuin ang kanyang mukha ng anumang makita niya, umaasang maging sobrang taba na mawawalan ng interes ang mga lalaking tao sa kanya. Gayunpaman, wala siyang ideya na ang mga talunan ay hindi kailanman nagmamalasakit sa timbang ng katawan. Kaya kalaunan, nahuli siya. Doon nakialam ang mangkukulam at iniligtas siya mula sa pagdukot sa pamamagitan ng pagpapasabog sa mga adventurer dahil ito ang simula ng kanilang bagong pagkakaibigan. Lumipat si Prim Isa sa bahay ng mangkukulam na nagpakilala bilang si Ravla at pinakain siya ng lahat ng uri ng masasarap na pagkain. Gayunpaman, palaging iniisip ni Prim Isa kung nalulungkot ba si Ravla na naninirahan sa isang malayong bahay ng mag-isa. Inihayag niya na naghihintay siyang umibig sa isang tao upang mabasag ang sumpa sa kanya at maligaya siyang masawi pagkatapos mabuhay ng mahigit 400 taon. Alam ni Prim Isa na kahit gaano karaming kasinungalingan ang ibigay ni Ravla sa kanyang sarili sa huli, isa lamang siyang babae na gustong mahalin ng isang tao at maging masaya. Sa kasalukuyan, patuloy na nagmamakaawa si Prim Isa kay Kisurugi na baliin ang kanyang mga pakpak. Ngunit nang tumanggi ito, gumamit siya ng telekinesis sa kanay upang baliin ang kanyang sariling mga pakpak, na mahalagang nagpapasimula sa kanyang napakalakas na mahika. Habang ginagawa ito, inulit niya ang kanyang matinding pagkamuhi sa mga adventurer matapos siyang guluhin ng mga ito at retuhin na parang peste sa loob ng maraming taon. Habang binubuksan ng kapangyarihan ng kanyang pagmamahal kay Ravla ang kanyang mga mata, sinabi ni Prim Isa na ayolay ang kanyang sarili sa Dark Lord ng Kadiliman, na naglabas ng isang parang halimaw na haligi mula sa lupa. Ang halijing ito ay nagusbong ng maraming kakaibang mga mata, at ang isa sa mga ito ay nagpaputok ng laser kay Flanrel, na naputol ang isa sa kanyang mga tainga at nag-iwan sa lahat ng iba sa pagkabigla. Nang sandaling iyon, nahuli ni Ninya ang kanyang tainga bago pa ito mahulog at gumamit ng isang spell upang agad itong ikabit muli. Ngunit nang sabihin ni Flanrel na hindi niya dapat ginawa ang ganoong paraan para sa isang tainga lamang, muling pinaputukan sila ng haligi, ngunit hinaranggan ito ni Rialza bago sila maging inihaw na karne, napagtanto niya na isinakripisyo ng ninja at ng kanyang grupo ang kanilang mga sarili upang ipatawag ang madilim na espiritu na ito, at ngayon ay nagdudulot ito ng isang nakakabaliw na kaguluhan para harapin nila. Nang sandaling iyon, ginamit ni Murloc ang kanyang Seven Gods Thunder technique sa tulong ni Saito. Ngunit ang nagawa lamang nito ay bigyan ng haligi ng pansamantalang pagkahilo habang ang mga nakakatakot na mata nito ay gumagapang sa paligid ng ilang segundo.
Gayunpaman, ang epekto ay lalo lamang nagpapalala nito, at nagsisimula itong magpasabog ng mga sinag sa lahat ng direksyon na parang tuluyang natutunaw habang ang lahat ay nahihirapang harapin ang nakakabaliw nitong kapangyarihan. Sa pagkasaksi nito, iminungkahi ni Saito na gamitin ang mahika ng paghinto ng oras bilang huling paraan, na agad na nag-iwan kay Murloc na nagtataka kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Ipinaliwanag ni Saito na natuklasan niya na ang nakakandadong libro na may kakaibang mushroom ay may maling ilalim na may mga tagubilin sa ganitong uri ng mahika, at casual na ibinahagi na maaaring si Murloc ang dahilan kung bakit siya dinala sa mundong ito. Sa sandaling marinig niya ito, biglang pumasok ang mga alaala mula sa kanyang nakaraan, at naalala niya kung paano siya nagtrabaho ng husto sa isang proyekto ng mahika. Mayroon pa siyang anak na babae na minamahal niya at pinangarap na bigyan ito ng mas magandang buhay, na nangangakong magiging pinakadakilang salamangkero sa lahat ng panahon upang sila ay mamuhay ng masaya sa isang mas malaking tahanan. Ngunit dahil sa kanyang pagkahumaling sa kanyang trabaho, napabayaan niya ito. At isang gabi nang magkasakit ng malubha ang babae, nagmakaawa ang kanyang asawa na manatili. Gayunpaman, binaliwala ito ng matanda, sinabing magiging maayos din ang babae. Pagkalipas ng ilang araw, nagmadali siyang umuwi sa kanyang bahay, sabik na naghihintay na ibalita na siya na ngayon ang kinikilalang pinakamakapangyarihang salamangkero. Ngunit pagdating niya roon, wala siyang sinalubong kundi katahimikan. Doon din, sinabi sa kanya ng kanyang asawa, puno ng galit at kalungkutan na pumanaw ang kanilang anak na babae dahil sa sakit. Gulat at lungkot, napagtanto ni Murloc kung gaano niya isinakripisyo ang lahat para lamang maiwan ng taong pinakamamahal niya. Matapos siyang iwan ng kanyang asawa, naiwan siyang mag-isa at sa matinding galit ay sinimulan niyang ilabas ang lahat ng kanyang mga libro tungkol sa mahika, para lamang makatagpo ng isang kakaibang sinaunang libro na hindi pa niya nakita noon. Matapos itong basahin, nakahanap siya ng impormasyon tungkol sa isang labirinto sa Hilagang Kaharian na nagtataglay ng mga sikreto sa pagpapabalik ng panahon. Nag-alab ito ng pag-asa sa kanyang puso, at tumungo siya sa lugar upang ibalik ang kanyang anak na babae. Walang patutunguhan siyang naglakad-lakad upang maghanap ng palatandaan sa orasayon na iyon. Ngunit pagkatapos ng ilang araw ng walang kapagurang pagsisikap, natagpuan niya ang isang kakaibang tumpok ng mga bagay, kabilang narito ang isang sinaunang sulat kamay na may orasayon na kanyang nakita. Pagkakuha niya nito, isang figure na nakasuot ng puting damit ang nagpakita sa kanyang harapan. Kaya humingi siya ng tulong sa pag-aaral ng mahika matapos ipaliwanag ang kanyang mga dahilan kung bakit niya ito hinahangad. Gayunpaman, pumayag ang lalaki na gawin ito kung matatalo niya sila sa isang tunggalian. Kaya't sila ay nasangkot sa isang tensyonado at matinding labanan, na nag-iwan sa kanilang dalawa ng pagod. Nang makita ang determinasyon ng salamangkero, pumayag ang lalaki na tulungan siya. Ngunit sa halip na turuan siya ng mahika ng pagmamanipula ng oras, ang lalaking may masamang hangarin ay naglagay ng orasayon na nagpawala sa kanya ng lahat ng kanyang mga alaala at pagsisisi. Naiwan na may blankong isip at walang nakaraan na dapat ipagluksa, napilitan ang salamangkero na magsimula ng isang bagong buhay. Hindi alam ang mga taong minsan niyang minahal or ang buhay na kanyang sinira sa paghabol sa kapangyarihan. Sa kasalukuyan, walang sagot si Murloc sa tanong ni Saito, dahil halos wala siyang maalala tungkol sa kanyang teleportasyon sa mundong ito. Ngunit kahit na ganoon, sinubukan niyang ilagay ang mga piraso ng kanyang alaala na naalala niya lang sa lugar. Dahil ang naaalala lamang ni Murloc ay isang bahagi ng spell na nagpapatigil sa oras ng ilang segundo, lumapit si Saito upang tulungan siyang gamitin ang alaala ng spell na nakita niya noon. Samantala, tinanong ni Lafanpan kung gaano katagal tatagal ang nakapirming oras. Kaya, sinabi sa kanya ni Gibungle na depende ito sa caster, at ang wizard ay dapat na sapat ang lakas upang bigyan sila ng 100 segundo upang matapos ang gawain. Dahil dito, sinimulan ni Murloc ang incantation, unti-unti niyang isinasabuhay ang kanyang natatandaan, at tinulungan siya ni Santo sa anumang alam niya. Samantala, nagpadala ang dwarf ng isang telepatikong mensahe sa lahat ng iba pa, na ipinapaalam sa kanila ang tungkol sa kanilang plano. Pinayuhan niya silang gawin ang kanilang makakaya upang panatilihing nakadilat ang mga mata ng haligi hanggang sa matapos ng salamangkero ang kanyang spell, habang pinoprotektahan siya mula sa anumang pinsala. Nang marinig ito, agad na kumilos ang pangkat,
pinapagana ang kanilang mga kakayahan at kumalat upang magsilbing mga decoy upang mapatamba sila ng haligi. Samantala, pinoprotektahan ni Realza sina Gray at Nino mula sa mga pag-atake at sinabihan silang gumamit ng mas maraming support magic habang sumisigaw sa lalaki upang mapabilis ang kanyang enchantment. Habang ipinagpapatuloy ni Murloc ang kanyang spell, pinaputok siya ng haligi, ngunit naglagay sila Funpan ng isang shielding barrier sa tamang oras. Tumayo ito ng isang beses, ngunit ang susunod na pagsabog ay tumama ng may mas mataas na presyon, na tumatagos dito at pinalipad siya sa kuweba. Dahil wala ng ibang pagpipilian, pumasok si Saito na may hawak na kalasag upang protektahan ang matanda, na hindi pa rin natatapos ang nag-iisang spell na nakasalalay sa kanilang buhay. Gayunpaman, dahil sa kanyang kawalan ng kapangyarihan, hindi nakayanan ng talunan ang mga atakeng may mataas na presyon, at sa huli ay umatras siya. Mabilis na lumapit sina Monpoy at ang bayani upang takpan siya, pinatibay ang isang harang sa tamang oras upang harangan ang isa pang sinag habang tinutulak ni Saito si Murloc upang magpatuloy. Lumalakas ang tensyon sa paligid habang ang bawat miyembro ay nag-lock-in upang manatili sa labanan. Habang nahihirapan pa rin ang salamangkero na maalala ang mga salita. Pagkatapos ng ilang magagandang minuto, sa wakas ay nagpasya si Murloc na maging kapaki-pakinabang, binasag ang kanyang mga mahinang buto at naglabas ng isang malakas na spell na nagpapahinto sa oras at nagpapahinto sa lahat. Samantala, ang tagapangalaga ng bato ay abala sa pag-aalburuto, pagpapaputok ng mga laser beam na nakakatunaw ng balat sa paligid niya, at natigilan lamang ito nang umepekto ang spell ni Murloc. Nang pansamantalang tumigil ang kaguluhan, nakahinga ng maluwag si Murloc, nakalimutan kung bakit niya ginamit ang spell. Nakatitig siya sa mga tao sa paligid niya, mukhang isang walang alam na talunan, at natarante ng mapagtanto niyang 100 segundo na lang ang natitira bago magsimula ang oras. Habang nagmamakaawa siya kay Saito na mag-unfreeze at gabayan siya, aksidente niyang nasulyapan ang kanyang kamay at nakita ang isang sunod-sunod na tutorial na nakasulat kung paano talunin ang halimaw. Ayon sa mga tagubilin, dapat sirain ni Murloc ang namumugtong mga mata ng halimaw upang talunin ito. Sinimulan ni Murloc ang pag-enchant ng isang incantation na malapit ng puksain ang halimaw gamit ang kanyang nagliliyab na pagsabog. Gayunpaman, nang malapit na niyang ilunsad ang kanyang kanyen, nasulyapan niya ang nakaraan ni Kisurugi kung saan hinahalikan niya ang pag-ibig ng kanyang buhay. Sa sumunod na sandali, umiiyak na siya ng husto habang ang isang lumang bersyon ni Revla ay nasa harap niya. Pinayuhan siya ni Premisa na bisitahin ang labirinto upang ma-access ang mahika ng pagmamanipula ng oras na nasa kailaliman nito na maaaring magpabalik kay Revla. Sa realidad, kinutya ni Murloc ang desperasyon ni Kisurugi nang sa wakas ay ibinagsak niya ang kanyang mahiwagang atake sa halimaw at muling nagsimulang tumakbo ang orasan sa sandaling iyon. Ang higanteng bato ay nabasag sa 1,000,000 piraso habang ang mga tao ay nakatitig at umiiwas sa mga malalaking bato na paparating sa kanila. Sa isang nakakagulat na plot twist, nawalan ng isang kamay si Murloc dahil sa matinding lakas ng spell, ngunit ang tanging inaalala niya ay ang kapakanan ni Premisa, na nakahiga ng mahina sa kanyang mga kamay. Isiniwalat ni Murloc na kinailangan ni Premisa na isakripisyo ang kanyang mga pakpak upang ipatawag ang tagapag-alaga ng bato, at nagmakaawa siya kay Lefanpan na pagalingin ito. Samantala, mas nag-aalala ang manggagamot tungkol sa laman na tuod ni Murloc na nagbubuga ng dugo, habang isiniwalat ni Murloc na sinasadya niyang magpakawala ng kontroladong pagsabog ng enerhiya upang protektahan ang mga tauhan ni Kisurugi, at sinisipsip ang natitirang kapangyarihan sa kanyang kamay. Hinawakan ni Lefanpan ang mga nabali na pakpak at naghanda na ikabit ang mga ito pabalik kay Premisa, ngunit nagsimula siyang magprotesta, sinasabing ayaw niya ng tulong mula sa isang diwata na nakikisalamuha sa mga tao. Pinaalalahanan ni Lefanpan si Premisa na kasama rin niya si Kisurugi at hindi pinansin ang kanyang walang utang na loob na pagrereklamo habang sinisimulan niya itong pagalingin. Samantala, nakahiga si Kisurugi sa sahig na may krisis sa kalagitnaan ng buhay habang hinihiling niya na iligtas ang kanyang mga kaibigang demonyo. Isiniwalat niya na ang kanyang pangkat ay hindi napilitang sumali sa kanyang grupo. Sila ay mga fanboys lamang na sumusunod sa kanya ng kusang loob. Nang sandaling iyon, tinanong siya ni Gibungle kung hinahanap niya ang Time Sorcerer sa mga kuwebang ito. Itinuro niya si Murloc, at isiniwalat kay Kisurugi na ang lalaking matagal na niyang hinahanap ay nasa harap niya sa buong panahon na ito.
Nahihirapan si Kisurugi na maniwala na ang dakilang mangkukulam na si Crum ay ang matanda na si Murloc, na kasalukuyang abala sa pagsubok sa mga sensasyon ng kanyang bagong kabit na kamay sa pamamagitan ng paghawak sa mga asset ni Ninya. Nang magsimulang umasa si Kisurugi na mailigtas niya ang kanyang kasintahang si Revla, tatlong mahiwagang espada ang nagpakita sa itaas niya, na nagbabantang tumusok sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, dumating ang alpha na bersyon ng nabuhay na Demon King sa pinangyarihan, na inanunsyo na aalagaan niya si Kisurugi habang itinutulak niya ang mga lumilipad na espada sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa huling segundo, humarang ang demonyong butiki, sa halip ay tinatakpan ang mga espada, na pinatunayan ang kanyang katapatan sa kanyang kinikilig na ninja, si Kisurugi. Tumalon ang demonyong buff sa Demon Lord, isinumpa siya at tinatawag siya ng lahat ng uri ng maruruming pangalan. Sa wakas ay ipinakita ng kabalyero ang kanyang tunay na anyo, at naging hari ng demonyo. Agad siyang nakilala ng demonyong buff, na tinutukoy siya bilang kanyang tiyuhin, at ang dalawa ay nagbahagi ng isang matamis na sandali ng muling pagsasama pagkatapos ng daan-daang taon. Isiniwalat ng demonyo na natalo siya ni Haring Madoka, kaya't pinaglilangkuran niya ito mula noon, habang siya ay namumula dahil sa labis na kahihiyan. Samantala, napagtanto ni Saito na tiyak na hahatulan ng Demon King si Kisurugi ng kasawian para sa kanyang mga krimen. Kaya, sinubukan niyang mag-isip ng mga paraan upang iligtas siya mula sa kanyang isinumpang kapalaran. Bagamat literal na tinangka ni Kisurugi na wakasan ang kanyang buhay, nakaramdam ng awa si Saito matapos marinig ang kanyang kwento mula kay Murloc. Nang sandaling iyon, hinarap ni Kisurugi si Murloc tungkol sa pagiging kilalang salamangkero ng oras, halos nagmamakaawa sa kanya na iligtas si Revla. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Murloc na maaari lamang niyang pigilan ang oras, at ang tunay na mangkukulam na may ganap na kontrol sa espasyo at oras ay isang puting buhok na nagbakasyon sa ibang dimensyon. Bumalik ang depresyon ni Kisurugi ng buong lakas dahil ang kanyang tanging pag-asa na iligtas si Revla, na lumabas na isang ganap na talunan. Gayunpaman, ipinaalam ng ministro na kasama ng demonyong hari kay Kisurugi na si Haring Madoka ay may kaalaman at kapangyarihan upang potensyal na iligtas ang kanyang kasintahan. Ngunit ang kapalit ng paghahagis ng isang napakalakas na spell ay ang buhay ng isang taong malapit kay Revla. At inialay ni Kisurugi ang sarili niyang buhay nang walang pag-aalinlangan. Nagsimulang umiyak ang demonyong butiki at si Prim isa, nagmamakaawa sa kanya na huwag isakripisyo ang sarili para sa isang matandang babae, ngunit nakapagdesisyon na si Kisurugi. Iminungkahi ng ministro na kung ang lahat ng nasa kuweba ay magkakaisang magbubulag-bulagan sa krimen ni Kisurugi, ipapasa niya ang kanyang kahilingan sa hari. Karamihan sa mga tao ay sumasang-ayon na ang pag-aalay ng kanyang buhay para kay Revla ay sapat na bilang pantubos sa kanyang mga kasalanan. Ipinahayag din ni Saito ang kanyang opinyon, naalala ang kanyang halik kay Rialza, na sinasabing dapat pahintulutang maging kapaki-pakinabang si Kisurugi sa isang taong mahal niya. Nang magawa na ang desisyon, ang dalawang demonyo ay pinalayas pabalik sa kanilang kaharian ng mga demonyo habang naghahanda ang ministro na dalhin si Kisurugi kay Haring Madoka. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Kisurugi si Saito kung bakit tila siya ang pinuno ng grupo gayong tila siya ang pinakamalaking talunan sa kanila at nagkibit-balikat lamang si Saito na nagsasabing isa lamang siyang ordinaryong handyman. Matapos hamupa ang kaguluhan, tinanong ni Lefanpan si Saito kung natagpuan na ba niya ang vacuum cleaner na gustong-gusto niyang hanapin. Naalala ni Saito ang kanyang minamahal na vacuum cleaner kasama ang iba pang mga bagay mula sa kanyang nakaraang buhay. Napagtanto niya na ang makapangyarihang salamangkero ay malamang na nagbukas ng maraming portal patungo sa kanyang mundo dahil ang buong labyrinth ay puno ng mga bagay mula sa kanyang nakaraang buhay. Nang sandaling iyon, nakarinig sila ng kaguluhan upang makita ang isang bagong grupo ng mga nasasabik na adventurer na papunta sa kanila, na nagpatarante sa grupo tungkol sa posibleng pagbabahagi ng kanilang kayamanan. Mabilis na nagsimulang magtrabaho si Saito, sinasaliksik ang basurahan upang mahanap ang umano'y isang piraso. Samantala, desperadong sinusubukan ni Gibungle na ipaalala kay Murloc ang kanyang nakaraan habang si Murloc ay ginugulo ng makintab na helmet sa kanyang ulo, na hinailan niya pataas upang ipakita ang isang cute na tuta na nagngangalang Pimo na nagtatago sa ilalim. Sa isang segundo, umaasa si Gibungle na ang pagkakita kay Pimo ay magpapaalala kay Murloc. Ngunit ang matandang lalaki ay sadyang nasasabik na makipaglaro sa isang tuta,
walang kaalam-alam na ang lalaki sa harap niya ay dating kaibigan niya mga siglo na ang nakalilipas. Pagkalipas ng ilang oras, kinaladkad ni Kisurugi si Haring Madoka upang iligtas ang kanyang babae. Dinala siya sa isang madilim na silong kung saan nabubulok ng buhay si Revla. Ibinahagi ni Kisurugi ang kanyang kwento sa hari, na inihayag na ang isang padalos-dalos na desisyon niya ay nagpabilis sa pagtanda ni Revla, na naging isang matandang babae. Sa kanyang paghahangad na baligtarin ang sumpa, maraming inosenteng buhay ang tinapos ni Kisurugi. Ngunit ngayon ay pinagsisisihan niya ang kanyang walang kabuluhang pagdanak ng dugo matapos mapagtanto na ang mga taong ito ay mayroon ding iba na kanilang inaalagaan. Galit na galit si Madoka sa mga pag-amin na ito, tinawag si Kisurugi na talunan dahil sa pagtanggap ng banal na revelasyon na ito nang huli na. Inilabas niya ang kanyang higanteng espada, na angkop na pinangalan ng Soul Returner. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit at pagkabigo, malinis na pinutol ang binti ni Kisurugi habang sumisigaw siya sa sakit. Gayunpaman, tila hindi sapat ang sakripisyong ito, at nagpa siya ang hari na putulin ang isa sa mga braso ni Kisurugi at gamitin iyon kasama ng isang karagdagang pakpak ng premisa, na nakahiga na lamang sa paligid. Ang mga sakripisyong ito ang siyang nagtagumpay. Habang nagising si Revla mula sa kanyang walang katapusang pagkakatulog at lumabas ng kanyang tahanan upang sa wakas ay makakuha ng bitamina D. Sa labas, nadatnan niya si Kisurugi na naghihintay sa kanya na parang isang talunan na nagbebenta ng kanyang mga paa para sa karagdagang pera. Ngunit hindi siya nakilala ni Revla. Humingi siya ng paumanhin sa kawalan ng ideya, at sinisisi ito sa kanyang mahimbing na pagtulog. Samantala, pinagsisihan ni Kisurugi ang pagputol ng kanyang mga paa para sa babaeng ito na tumatangging makilala man lang siya habang naglalakad ito palayo sa pagkadismaya. Ngunit pinabalik siya ni Premisa sa kanyang katinoan, at hinimok siyang kausapin si Revla at ipaliwanag ang nangyari. Lalong nag-aalala ang diwata tungkol sa kanyang sariling kawalan ng mga pakpak dahil bigla na lamang nagpa siya ang hari na isakripisyo rin ang mga ito. Sa sandaling iyon, lumingon sila upang makita si Revla na kinukumpulan ng dalawang lalaki na sinusubukang makuha ang isang bahagi niya. Bagamat nagpa siya si Kisurugi na iwanan siya, hindi niya maaaring hayaang maabala ang kanyang babae sa liwanag ng araw. Kaya naman, tumakbo siya pabalik upang mamagitan, at mahusay na binugbog ang dalawang lalaki sa kabila ng kanyang mga kapansanan. Gayunpaman, hindi tinapos ni Kisurugi ang kanilang buhay sa pagkakataong ito dahil nanumpa na siya na hindi na muling tatapos ng buhay na walang kasalanan. Ang dalawang lalaki pala ay ang demonyong butiki at ang demonyong nakabalat kayong buff na sadyang nakipag-agawan kay Revla upang hikayatin si Kisurugi na lumapit sa kanya. Nang mapansin ni Premisa na kailangan pa ni Kisurugi ng karagdagang motibasyon, nagkunwari siyang masasawi sa gutom, at hiniling kay Revla na pakainin sila. Pumayag si Kisurugi, at isinumpa si Premisa dahil sa paglalagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Pagbalik sa labyrinth, pinilit ni Seito ang kanyang pangkat na buhatin ang tambak ng basura sa labas ng mga kuweba, at nanunumpa na ang mga kakaibang bagay na ito ay may potensyal na baguhin ang takbo ng kasaysayan. Gayunpaman, ang kanyang mga plano na baguhin ang mundo ay nauwi sa wala ng saysay nang ang lahat ng basura ay kinumpiska ng mga gwardya ng hari, na nagsabi sa kanya na ang mga hindi kilalang bagay na ito ay hindi maaaring ibigay sa mga random na adventurer. Samantala, nagpaalam na ang iba pang mga adventurer na kasama ni Seito. Habang pabalik sila sa kani-kanilang mga nayon, iminungkahi ni Seito na pumunta sila sa kalapit na bahay tuluyan para sa hapunan. Ngunit pinigilan sila ni Rialza, sinira ang vibe sa pamamagitan ng pagtatanong kung si Murloc ba ang tumawag kay Seito sa mundong ito. Kalaunan sa huli, isiniwalat ni Murloc na naalala niya ang pagsubok na gumamit ng isang malakas na spell, at naalala niya ang matinding pagnanais na makahanap ng isang taong mahal niya. Gayunpaman, hindi niya matandaan kung sino ang misteryosong taong ito. Tiyak si Murloc na ang malakas na spell ay nagbukas ng isang portal na tumawag kay Seito sa mundong ito. Kaya humingi siya ng tawad dito sa kanya dahil sa pagkaladkad niya sa gulo na ito. Gayunpaman, naalala ni Seito na halos naging giniling na karne siya dahil madudurog sa ilalim ng truck. Kaya naman, nagpasalamat siya kay Murloc sa pagliligtas ng kanyang buhay. Tinanong ni Lafanpan si Murloc kung maaari niyang ibalik si Seito sa kanyang orihinal na mundo sa pamamagitan ng muling paggamit ng spell, na naging dahilan upang mawala sa sarili si Rialza dahil tila lubos siyang tutol sa pagkawala ng kanyang asawa.
Itinago niya ang kanyang tunay na intensyon sa pamamagitan ng paglilista ng lahat ng lohikal na dahilan kung bakit dapat manatili si Saito, binabanggit kung paano sila nagmukhang mga payaso ng circo hanggang sa pinag-isa sila ni Saito at ginawa silang sikat, at ikinwento ang lahat ng kanilang nakamit. Lahat ay salamat sa katalinuhan ni Saito. Matapos ang kanyang mainitin na pag-aalboroto, tumakbo siya palabas habang sinusundan siya ng iba pa niyang mga kaibigan na sinusubukang habulin. Nakarating siya sa isang bangin kung saan hinarap niya si Saito at tinanong ito kung gusto ba talaga nitong umalis sa mundong ito. Inamin ni Saito na isa siyang walang kwentang lalaki sa kanyang mundo kung saan wala siyang mga kaibigan at hindi malapit sa sinuman sa kanyang pamilya. Samantala, sa mundong ito, naramdaman niyang kapaki-pakinabang siya at nakaramdam ng pagiging kabilang. Sa sandaling iyon, isang higanteng demonyong alupihan ang lumabas mula sa lupa, binalot ang sarili kay Realza. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagkadismaya sa kawawang halimaw, pinunit ito at sinabi kay Saito na siya ang higit na kailangan niya sa lahat. Nagulat si Saito sa pag-amin ng pag-ibig na ito habang inalok niyang gamutin ang mga sugat nito. Sa wakas ay naabutan sila ni Murloc, at isiniwalat na kahit papaano ay maibalik niya si Saito, ipagpapatuloy niya ang kanyang buhay sa eksaktong sandali na malapit na siyang banggay ng truck, na nangangahulugang hindi maiiwasang kasawian. Hindi masyadong nabahali si Saito tungkol sa revelasyon na ito dahil nakapagdesisyon na siya na hindi iiwan ang kahangahangang mundong ito kung saan iniisip ng lahat na siya ang pinakadakilang alpha male na nabubuhay. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik sina Saito, Realza, at Lefanpan pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay sa labyrinth, hinihiling na naroon si Murloc upang gawing madali ang mga bagay para sa kanila. Gayunpaman, nang pumasok sila sa kanyang silid, natagpuan nilang ganap itong walang laman, at ipinaalam sa kanila ng tagapamahala ng hotel na siya ay malungkot na pumanaw. Sa kaharian ng mga demonyo, isang nag-iisang asong demonyo ang gumagala, tinutulungan ang mga mandirigma sa kanilang mga pangangaso. Hinanap niya ang mga halimaw at pinagpira-piraso ang mga ito at ginagawa na niya ang kanyang trabaho sa loob ng daan-daang taon. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang makasalubong niya ang isang puting aso na lubusang nilalamon siya ng kanyang napakagandang balahibo. Bumalik kay Realza, na labis na nalungkot nang malaman ang tungkol sa pagkasawi ni Murloc. Ipinaalam sa kanya ng tagapamahala ng hotel na isang araw nang bigyan nila si Murloc ng pagkain, ang matandang lalaki ay natagpo ang sawi sa kama at hindi nila kayang buhayin siya. Pansamantalang itinago ang katawan ni Murloc sa loob ng isang silid, ngunit natagpuan ito ng ilang mababanggas na hayop at pinagpistehan ito. Kaya, nagpa siya ang mga kawani ng hotel na ilibing na lang ang mga labi. Tumakbo si Saito papunta sa libingan, nag-iisip ng mga paraan upang mabuhay muli ang matandang lalaki. Sinuko na ni Realza at Lefanpan ang ideya dahil ang pagbuhay muli ng isang maalamat na wizard na tulad ni Murloc ay mangangailangan ng maraming ginto. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ni Saito na noong panahon niya, ang kasawian ay nangangahulugan ng walang hanggang katapusan. Ngunit sa mundong ito, hindi iyon ang kaso. Kaya, dapat nilang gawin ang lahat sa kanilang makakaya upang maibalik ang matandang lalaki. Nabigyang inspirasyon ang dalawang babae sa kanyang pag-uungal habang papunta si Lefanpan sa isang tindahan upang bumili ng mga sangkap para sa revival spell, habang naghahanda si Realza na hukayin siya mula sa kanyang libingan. Samantala, pabalik sa kaharian ng mga demonyo, pumunta ang aso sa kanyang amo upang tanggapin ang kanyang susunod na misyon, para lamang malaman na may pabuya sa babae na may puting balahibo. Sa halip na tugisin siya, sinubukan ng aso na tulungan siyang makatakas sa kaharian ng mga demonyo. Gayunpaman, sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng isang higanteng demonyo na umaatake sa kanila gamit ang mga galami nito. Sinikap ng parehong demonyong aso ang kanilang makakaya upang talunin ang bagong banta na ito, ngunit nagawa ng halimaw na makatama ng isang nakakasawi na pag-atake sa puting aso. Dahil sa labis na kalungkutan, inatake ng demonyong aso ang halimaw, gamit ang sarili nitong mga galame upang tapusin ito. Dahil wala na ang kanyang asawang aso, wala na siyang ganang mabuhay pa, ngunit nagbago iyon nang makahanap siya ng isang bagong silang na tuta malapit sa bangkay ng ina. Pagbalik sa mahiwagang kaharian, ang pangkat ay bumalik sa puntod ni Murloc matapos gumugol ng maraming oras sa pangangalap ng mga suplay ngunit nakahanap lamang ng hukay kung saan siya inilibing.
Sina Rialza at Saito ay inatake ng mga putok ng apoy at natuklasan nila na si Murloc ay nabuhay mula sa mga sawi bilang isang baliw na kalansay na gustong gawin silang inihaw na manok. Hinala ni Rialza na ang matandang lalaki ay malamang na nawala ang kanyang natitirang mga alaala, kaya siya ay tuluyang nabaliw. Pinayuhan ni Saito si Rialza na enchantan ang kanyang espada gamit ang kaunting banal na tubig, ngunit inatake din ito ng kalansay. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na labanan, ang kalansay ay inatake hanggang sa masawi sa ulo ng tunay na Murloc, na nagpakita sa likuran niya. Natuwa ang pangkat na naibalik na ang kanilang matanda, ngunit natuklasan nilang siya ay ginawa ring kalansay. Nang gabing iyon, nalaman ng pangkat na si Murloc ay may kontrata ng muling pagkabuhay na nilagdaan, kung saan palagi siyang mabubuhay pagkalipas ng isang araw tuwing siya ay masasawi. Wala talagang maalala si Murloc tungkol sa paggamit ng elite level spell na ito, dahil mayroon siyang mas nakababahalang bagay na nasa kanyang mga kamay. Sa di malamang dahilan, paulit-ulit siyang nagpapalipat-lipat sa pagitan ng kanyang anyong tao at kalansay. At pinaghihinalaan ni Lefanpan na ang spell ng muling pagkabuhay ay maaaring glitching dahil may nawawalang bahagi ng katawan ni Murloc. Matapos ang masusing pagsusuri, natuklasan ni Murloc sa kanyang labis na pagkagulat na ang kanyang saging ay naputol, malamang na kinain ng mga aso na kumain sa kanyang katawan kanina. Ginugol ng mga lalaki ang susunod na ilang minuto sa malalim na pag-uusap tungkol sa kanilang mga sukat, gamit ang kawawang si Lefanpan bilang sanggunian sa laki. Namula si Rialza nang malaman niya ang tungkol sa mga pribadong bagay ng kanyang sitwasyon, ngunit natakot nang lumipat ang usapan sa maliit na launcher ng matanda. Sa sandaling iyon, umakyat si Gibungle sa silid sa bintana, at isiniwalat na nakikinig siya sa kanilang sitwasyong pang-emerhensya. Naglabas siya ng isang higanteng ensiklopedya tungkol sa lahat ng uri ng makapangyarihang mga orasayon. Paglipat sa pahina tungkol sa mahika ng muling pagkabuhay, ayon sa libro, kahit na ang piraso ng laman ay kinain ng isang tao, ang mahiwagang enerhiya nito ay mananatili pa rin sa nilalang na lumamon dito. Napagtanto ng pangkat na ang kailangan lang nilang gawin ay hanapin ang asong kumain ng maliit na launcher ni Murloc at ang lahat ng kaluwalhatian ay maibabalik. Tiningnan ni Saito ang libro at napagtanto na ito ay isinulat mismo ni Murloc na walang maalala tungkol dito. Pagbalik sa kaharian ng mga demonyo, ang asong demonyo ay abala sa pagpapalaki ng kanyang maliit na tuta. Sinusubukang turuan siya ng mga pangunahing kasanayan sa kaligtasan upang may pagtanggol niya ang kanyang sarili. Dinala niya ang kanyang tuta sa kaharian ng mahika upang mapanatili itong ligtas mula sa mga demonyo. Ngunit napagtanto niya na mayroon siyang isang orasayon na nagbubuklod sa kanya na nagpapahina sa kanya ng tangkain niyang tumakas mula sa kanyang masamang amo. Lumalabas na ang aso ay nagsimulang manghina ng husto palayo sa kanyang kaharian. Sa desperadong pagsisikap na mabawi ang kanyang enerhiya, inamoy niya ang bangkay ni Murloc, at nagpas siyang kumagat sa isang kapaspalad na lugar habang nagsisimula siyang pamitik at pumipintig sa mahiwagang enerhiya. Samantala, ang pangkat ay abala sa desperadong paghahanap sa aso na may peklat na hugis krus sa ulo nito, ngunit sa kasalukuyan ay wala silang nakikita. Nagpasya si Saito na gamitin ang kanyang kasanayan sa pagiging handyman, na naglagay ng mga nawawalang poster ng aso, na sinasabing dati siyang tumutulong sa paghahanap ng mga nawawalang pusa at aso pabalik sa kanyang mundo. Maya-maya, nakasalubong nila si Ninya, na nagkwento sa kanila tungkol sa isang kamakailang pagkakita sa isang mabangis na asong demonyo sa labas ng bayan. Samantala, sa wakas ay nakarating ang pangkat sa nasabing labas kung saan hinayla ni Murloc si Saito sa gilid upang tanungin siya tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Rialza. Ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa malungkot na kwento ni Rialza, na isiniwalat na ang kanyang ama ay nasawi sa kamay ng isang demonyo at ang kanyang ina ay nasawi sa pagsisikap na ipaghiganti siya. Dahil walang nag-aalaga sa kanya, lumaki si Rialza sa tabi ng isang misteryosong puting aso hanggang sa matuklasan ito ni Murloc na umampon sa kanya. Sa wakas, ipinahayag ni Murloc na nararamdaman niya ang kanyang sarili na humihina at alam niyang wala na siyang gaanong oras habang hinihiling niya kay Saito na alagaan ang kanyang anak na babae magpakailanman. Nararamdaman ng demonyong aso na papalapit sa kanya si Murloc at alam niyang gusto niyang ibalik ang kanyang pribadong launcher mula sa kaibuturan ng kanyang katawan. Ang aso ay naging ganap na mabangis dahil sa mahiwagang kapangyarihang pumipintig sa kanya habang nagpasya siyang punitin si Murloc. Samantala,
Pinag-isipan ni Saito ang alok ni Murloc na pakasalan si Rialza, hindi pa rin sigurado sa nararamdaman nito para sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Murloc na halata ang pagkagusto ni Rialza kay Saito, at kalaunan ay tinanggap ni Saito ang alok, na nagpaluha sa mata ng matandang lalaki. Gayunpaman, bago pa siya magkaroon ng pagkakataong magdiwang, inatake si Murloc ng demonyong aso, na pumutol ng isang tipak ng laman mula sa leeg ng matanda. Sa di kalayuan, si Rialza ay labis na nag-aalala para sa kanyang ampon na ama at sa kanyang magiging asawa habang nagsisimula siyang maglakad patungo sa kanila, kasama sila Funpan. Samantala, si Gibungle ay tumungo sa kabilang direksyon, hinahanap ang aso. Nang sa wakas ay marating ni Rialza ang kanyang patutunguhan, natagpuan niya sina Saito at Murloc na nakahiga ng walang malay sa lupa, unti-unting nagdurugo. Nagulat siya nang makita ang aso na nakatayo malapit sa kanila, handang sumunggab sa kanya. Inutusan ni Rialza sila Funpan na simulan agad ang pagpapagaling kay Saito, hindi pinapansin ng matandang lalaki, na kumakatok sa pintuan ng kasawian. Nanginginig siya sa matinding galit dahil ang asong ito ay malubhang nasugatan ang dalawa sa pinakamalapit na taong kilala niya at gagawin niya ang lahat para makaganti. Sinimulan niya ang kanyang epikong tunggalian kung saan ang aso ay umiikot sa kanyang higanteng espada na sinusubukang tamaan ang isang mahalagang bahagi. Kasabay nito, ang aso ay nakausli ang kanyang matalas na ngipin kay Rialza na sinusubukang matikman ang laman ng babae. Ibinunyag ng aso ang nag-aalab nitong hininga, natutunaw ang baluti ni Rialza kasama ang natitirang bahagi ng kanyang kanang braso. Gayunpaman, nagawa niyang hiwain ang leeg ng aso, dahilan para ito ay bumagsak sa lupa. Nang malapit na niya itong hampasin ng pangwakas na atake, tila ipinagtanggol ng tuta ang kanyang ama, na nagpakawala ng mga nakakatawang tahol na nagpatunaw sa puso ni Rialza. Hiniling sa kanya ng demonyong aso na wakasan agad ang kanyang buhay, nagmamakaawa na iligtas ang kanyang anak. Pumayag si Rialza, ngunit bago pa niya matapos ang trabaho, isang mas malaking demonyo ang gumapang palabas ng lupa, hinawakan ang mahinang katawan ng demonyong aso, tinangka itong kunin. Ipinahayag niya na siya ang kapatid ng demonyong Galame na pinaslang ng aso kanina, at gusto niyang ipaghiganti ang kanyang maliit na kapatid sa pamamagitan ng pagpapahirap sa aso. Samantala, abala sila Funpan sa pagpapagaling kay Saito at pagpapalaki pa ng malutong na braso ni Rialza. Pinigilan ni Saito ang halimaw gamit ang ilang manipis na lubid, umaasang mapabagal siya habang sinasabi kay Rialza na dapat niya itong pigilan or hindi na nila maibabalik si Murloc. Gumamit sila Funpan ng mga mahiwagang gintong barya upang ilihis ang atensyon ng demonyo, binibigyan si Rialza ng sapat na oras upang malapitan ang distansya at atakihin siya sa kanyang tiyan. Gayunpaman, sa halip na masawi, ang katawan ng demonyo ay naging malagkit at magulo. Habang lumalabas ang Demon King mula sa loob niya, sinasabing gusto niya ang aso dahil mayroon itong taglay na napakalawak na mahiwagang kapangyarihan sa loob nito. Nakikita ni Rialza na mahihirapan siyang labanan ang Demon King. Kaya, mahigpit niyang inutusan si Saito na tumakbo kasama sila Funpan, at iwanan na lang ang iba. Pakiramdam ni Saito ay lubos na walang silbi, isinumpa ang sarili dahil wala siyang magawa para matulungan ang kanyang magiging asawa. Samantala, ginamit ng Demon King ang kanyang matatalas na Galame upang pigilan si Rialza, iniisip ang masasarap na mga recipe na gagamitin niya para lutuin itong buhay. Sa sandaling iyon, bumalik si Saito dala ang kanyang pliers, na ginagamit niya upang putulin ang mga Galame ng demonyo. Naghagis din siya ng isang maliit na bote ng asido sa kanyang mukha, na nagbigay kay Rialza ng sapat na oras upang ibaon ang kanyang espada sa puso nito. Ngunit ang Demon King ay hindi masasawi ng ganoon kadali dahil naghagis siya ng isang elite-level spell, na ikinulong si Saito sa isang shell ng purong yelo. Sinikap ni Rialza na ipagpatuloy ang laban, ngunit ang bawat pag-indayog ng kanyang espada ay mas mabigat kaysa sa nauna habang siya ay lalong napapagod, nasusugatan, at nanghihina. Samantala, kinaladkad ni Saito sa ibabaw ang katawan ni Murloc sa tabi mismo ng aso, umaasa na ang pagiging malapit sa aso ay magbibigay daan kay Murloc na maibalik ang kanyang mga kapangyarihan gamit ang isang kapangyarihan ng osmosis or kung ano paman. Ang ideya ay talagang gumagana habang si Murloc ay nagsimulang makipag-usap sa aso sa isang dream realm. Pinayagan siya ng aso na makuha ang kanyang asensya mula sa kanyang bangkay, ngunit bilang kapalit, hiniling niya kay Murloc na alagaan ang kanyang tuta.
Pagbalik sa larangan ng digmaan, si Rialza ay ganap na basang-basa sa kanyang sariling dugo, hindi na makapagpatuloy sa pakikipaglaban. Sa halip na lumuhad at humingi ng tulong, binitawan niya ang kanyang espada at buong tapang na tinanggap ang kanyang kapalaran, ipinikit ang kanyang mga mata at hinintay na tapusin siya ng Demon King. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malakas na bagzo ng hangin na dumaan sa kanyang ulo habang malinis nitong hiniwa ang mukha ng demonyo sa kalahati, na binabasag din ang yelo na nabihag si Saito sa loob. Agad na nakilala ni Saito ang Salamangka, naalala ang nabasa niya tungkol dito sa encyclopedia. Bumalik sila upang makita ang matandang lalaki na nakatayo sa sarili niyang mga paa, ganap na nakabalik sa normal, sinimulan niyang gamitin ang kanyang pangwakas na salamangka, na nagpatawag ng isang kumpol ng nagliliyab na mga espada diretso mula sa langit, na nagpalipad sa mga ito patungo sa Demon King. Samantala, sinubukan ng halimaw na lumaban gamit ang kanyang mga kapangyarihang yelo, ngunit isa siyang ganap na baguhan sa harap ng sinaunang mahika ni Murloc. Ang demonyo ay nawasak, at tuluyang itinapon pabalik sa kanyang kaharian ng anino. Nagsaya ang pangkat ng matagpuan nilang buhay at malusog ang kanilang matandang lalaki, nalilito sa mga kakaibang tainga ng aso na tumutubo mula sa kanyang ulo, ngunit nakahinga pa rin ng maluwag na bumalik na sa kanilang gawain ang pangkat. Sa kaharian ng mga demonyo, makikita natin ang kalunos-lunos na kwento ng demonyong kasalukuyang dinaig ng buhay ni Murloc. Dalawang magkapatid na kambal ang abala sa tunggalian ng kanilang buhay, inihahampas ang kanilang mga espada at sinusubukang magpatama ng isang nakakasawi na atake sa isa't isa. Samantala, ang kanilang ina ay nanunood mula sa kanyang trono, nagbubunyi para sa pagkasawi ng kanyang sariling anak. Sa katotohanan, ang pamilyang ito ng mga demonyong baliw ay sumusunod sa isang may sakit na tradisyon kung saan lahat sila ay lumalaban hanggang kasawian, at kung sino man ang manalo ay hinihigop ng pinuno para sa pinakamataas na kapangyarihan. Sa wakas ay nagawa ng isa sa kambal na hiwain ang lalamunan ng isa pa, na bumagsak sa sahig, nagdurugo. Tumayo ang babae mula sa kanyang trono, binabati ang kanyang anak sa pagpasa sa pagsusulit, pagkatapos ay inanunsyo na isasakripisyo na niya ito ngayon upang maging mas malakas ang kanyang sarili. Nagpakita ang lahat ng isyu ng kanyang ina habang naghahanda ang ina na hampasin siya, at sabay na tinusok niya ito sa ulo. Sa huli, ang buong pamilya ay nasa lupa na duguan, ngunit ang kambal ay gumawa ng isang henyong plano. Napagpasyahan nilang pagsamahin ang kanilang mga puwersa ng buhay upang maging isang nilalang, isang baluktot na demonyo na may nakakatakot na katawan at dalawang bibig, at bawiin ang kanilang nararapat na trono kasama ang mahinang katawan ng kanilang kakilakilabot na ina sa kanilang paanan. Samantala, natagpuan ni Gibungle ang kanyang sarili sa gitna ng isang zombie apocalypse. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang newbie-level fire spell upang labanan ang mga paparating na hukbo, tumawag siya ng isang nagliliyab na buhawi upang pasabugan ang mga zombie sa paligid niya. Ngunit gaano man niya kahirap subukan, patuloy silang bumabalik ng mas marami pa. Kalaunan, sina Flanrel at Ninya ay sumagip sa kanya, tinatapos ang mga undead na parang mga ganap na kontrabida. Bumalik kay Murloc, na nagpaalam sa mga tripulante tungkol sa sakripisyo ng asong demonyo. Tila, hindi lamang ibinalik ng aso ang ninakaw na kapangyarihan ni Murloc, kundi pati na rin ang sarili niyang puwersa ng buhay kapalit ng kaligtasan ng tuta. Nais ni Murloc na ibalik ang puwersa ng buhay ng aso sa kanyang katawan upang siya ay mabuhay muli habang nararamdaman niya ang kanyang sakit at kawalan ng pag-asa bilang isang ama. Sa sandaling iyon, isang higanteng tipak ng yelo ang tumagos sa katawan ni Murloc, at lumingon ang mga tripulante at nakita ang kambal na demonyo na nakatayo na, nakakatakot na lumalapit sa kanila. Puno ito ng galit dahil sa pagkapahiya ni Murloc at determinado na tapusin si Murloc magpakailanman. Samantala, ang kombinasyon ng sariling kapangyarihan ni Murloc at puwersa ng buhay ng asong demonyo ay nabuhay sa loob niya, na nagbigay sa kanya ng isang ganap na pagbabagong anyo. Nagpatubo si Murloc ng maganda at marangyang buhok, nagpa-treatment sa kanyang mukha, at ang mga kulubot sa kanyang mukha ay naglaho habang siya ay nagiging mas bata ng daan-daang taon. Naglabas siya ng isang spell na nagbigay buhay sa isang golem, ang parehong golem na kanyang na-enchant gamit ang handyman bag ni Saito. Nagmarcha ang golem patungo sa demonyo, ngunit nadurog sa isang malakas na atake habang papalapit ang demonyo kay Murloc. Samantala, ginamit ng matandang lalaki ang braso ng golem, kinokontrol ito na parang sarili niya,
at sinuntok ng malakas ang demonyo. Ibinunyag ng kambal na demonyo ang kanyang tunay na anyo, pagkatapos ay naglabas ng isang karagdagang braso na may talim na parang labaha. Gayunpaman, nang tumalon ang demonyong ito kay Murloc, pinadaan niya ang kanyang panloob na gojo at binihag ito gamit ang mga basag na piraso ng golem. Susunod, pinalibutan ni Murloc ang kanyang mga kaibigan ng isang protection na harang at nagsimulang mag-enchant ng isang komplikadong orasayon, na agad na nakilala ng demonyo at nagsimulang magmakaawa ng awa. Binuksan ni Murloc ang isang portal na direktang nagdurugtong sa daigdig at kalangitan at tinawag ang isang bulalakaw mula sa kalawakan upang direktang bumangga sa demonyo. Mahusay niyang pinapanatili ang radius ng pagsabog na nakapalibot sa demonyo upang matiyak na ito ay lubusang masusunog. Gayunpaman, kahit papaano ay nakaligtas ang demonyo sa isang literal na kaganapan ng pagkalipol, tumalon mula sa abo, at itinutok ang kanyang mga kuko kay Murloc. Tila kumukupas na ang pagbabagong anyo ni Murloc sa Alpha habang bumabalik siya sa kanyang anyong matanda at nagsisimulang kalimutan ang kanyang mga spell. Sumugod si Saito gamit ang espada ni Rialza para putulin ang nakaunat na braso ng demonyo. Tinulungan din niya si Murloc na maalala ang kanyang mga orasayo ng apoy, na tuluyang nakatulong sa kanya na sunugin ang mga labi ng kambal na demonyo. Humanga ang mga tripulante sa biglaang pagpapakita ng katapangan ni Saito, at medyo natuwa si Rialza nang isa-isa niyang alisin ang kanyang baluti habang tumatakbo ng buong bilis patungo kay Saito. Dahil sa matinding emosyon, yumuko siya para halikan ito at malapit nang magdikit ang kanilang mga labi nang biglang sumulpat sa kanila ang ulo ng kambal na demonyo sa huling pagkakataon, na pumihil sa kanilang pag-unlad ng kwento. Nang sandaling iyon, pumasok ang cute na tuta sa eksena, pinigilan ang lumilipad na ulo sa pag-atake kay Saito. Sa wakas, napigilan ang lahat ng bagay mula sa katawan ng demonyo at ito ay naglaho. Di nagtagal, dumating sina Ninya, Flanrel, at Gibungle sa eksena, tinulungan ang lahat sa paglilinis ng kalat at pagpapaalis ng mga kalapit na zombie. Nang hamupa na ang kaguluhan, maingat na nilapitan ni Murloc ang tuta, kusang loob na iniabot ang kanyang kamay upang makagat. Nagalit ang tuta para sa kanyang ama. Ngunit nang mahigpit siyang yakapin ni Murloc, naamoy ng tuta ang diwa ng kanyang ama, na siyang nagpakalma sa kanya. Isiniwalat ni Murloc ang kanyang plano na ibalik ang diwa ng buhay ng demonyong aso, umaasang bubuhayin siya nito at sisirain din ang sumpa sa kanya, na magpapahintulot sa kanya na patuloy na mabuhay sa realm na ito kasama ang kanyang tuta. Gayunpaman, hindi sigurado si Murloc kung ano ang mangyayari sa kanya kapag umalis ang diwa sa kanyang katawan. Handa siya para sa pinakamasamang sitwasyon. Ipinaalala kay Saito ang pangakong ginawa niya tungkol sa pag-aalaga kay Rialza habang wala siya. Sa sandaling iyon, sinimulan ni Murloc ang kanyang spell sa paglilipat, sandali niyang nakatagpo ang demonyong aso sa kaharian sa pagitan ng buhay at kasawian. Nakalimutan na ng demonyong aso ang kanyang ulilang anak habang nagpaplano siya kasama ang kanyang asawa na magkaroon ng maligayang buhay magpakailanman. Ngunit ipinaalala ni Murloc sa kanya ang kanyang mga responsibilidad sa mundo. At sa sumunod na sandali, iminulat ng aso ang kanyang mga mata, at nakita ang kanyang tuta na naghihintay sa kanya ng may pinanabik. Samantala, natagpuan si Murloc na nakahiga sa lupa, tila walang buhay. Dinala ni Rialza ang kanyang ama pabalik sa bayan, ngunit tinawag siya ng aso, sinasabing hindi niya malilimutan ang kabaitan ni Murloc at maaari niya itong tawagin anumang oras na kailanganin niya ang tulong ng aso. Gayunpaman, si Rialza ay labis na nasasaktan para makipag-usap sa isang literal na aso, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad palayo. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Saito mula sa isang mahimbing na pagtulog at natagpuan lamang si Rialza na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. At napagtanto niya na malamang ay nasa tabi niya ito sa buong oras na ito. Natuwa siya nang makita siyang sa wakas ay gising na siya dahil susubukan niya sanang gisingin ito ng parang natutulog. Naalala ni Saito ang kanyang buhay sa kanyang dating mundo at kung gaano siya kawalang saysay sa kanyang dating buhay at kung gaano siya nawalan ng saysay sa kanyang nakakabagot at nakapanlulumong buhay. Wala siyang silbi kan-inuman at walang makabuluhang naiambag sa lipunan. Samantalang sa alternatibong realidad na ito, si Saito ay may mga taong hindi lamang nagmamahal sa kanya kundi umaasa rin sa kanya para sa kanyang suporta upang sumulong sa buhay. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang sombrero ni Murloc na nakalatag at inakala ang pinakamasama,
Inihahanda ang sarili para sa hindi maiiwasang balita ng kanyang pagkasawi. Gayunpaman, hinayla siya ni Rialza pababa kung saan nakatayo si Murloc sa sarili niyang dalawang paa, mukhang buhay na parang isang 70 taong gulang na lolo. Tila, ang mahika ng muling pagkabuhay ng matanda ay sumikat sa sandaling natamo niya ang nakakasawi na pinsala, at siya ay ganap na gumaling sa loob ng ilang araw. Dinala ni Rialza si Saito sa tuktok ng labyrinth kung saan nakita nila ang magandang tanawin ng lambak sa ilalim nila. Ang buong lugar ay puno na ngayon ng mga sundalo bilang paghahanda para sa mga bagong halimaw na magpapakita mula sa kailaliman dahil sa napakalaking crater na naiwan ng bulalakaw ni Murloc. Nagtataka si Saito kung paano siya napunta sa mga bagong-bagong damit, palihim na umaasa na ang paborito niyang babae ang nagpalit nito habang natutulog siya. Ngunit nilinaw ni Rialza na si Gibungle ang nagpalit ng damit niya, ngunit nakatanggap siya ng mga live na update sa laki at hugis ng bawat sulok at siwang ng katawan nito. Agad na iniba ni Saito ang usapan, tinanong siya tungkol sa kanyang pagkabata at ang kanyang karanasan sa paglaki kasama ang isang aso. Dito, ipinahiwatig ni Rialza ang kanyang panloob na saloobin, na sinasabing hindi siya katulad ng ibang mga babae, dahil ang paglaki kasama ang isang aso ang dahilan kung bakit siya naging matigas at mabangis. Ang mga babaeng paikmi ang tipo niya. Kaya, sa wakas ay inamin niya ang tunay niyang nararamdaman para rito. Muli, nang malapit na silang magsimula sa kanilang mga gawain, nag-ambala sila ni Gibungle, na nagpaalam sa kanila na si Murloc ay nasa panganib dahil sa pagsusuot ng salawal ng isang lalaking hindi inaasahan at pagkawala ng mga susi sa isang nakakandadong pinto. Nang maayos na ang kaguluhan, nakatanggap si Murloc ng kakaibang revelasyon. Napagtanto niya na noong nakikipaglaban siya sa kambal na demonyo noong pansamantala siyang mas bata, nawala ang kanyang saging, na nagpang-ibabaw sa kanyang pagkababae. Kahit nasa gitna ng matinding labanan, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano ka-cute si Saito, iniisip kung magkasama kaya sila sa isang alternatibong realidad. Samantala, ginamit ni Saito ang kanyang kasanayan sa handyman, na lumikha ng isang sandata para sa kanyang pinakamamahal na babae. Sinunod niya ang mga tagubili ni Lefanpan at binigyan siya ng isang pilak na hairpin, na lubos na ikinatuwa ni Rialza. Nang hapong iyon, nakasagupa ng grupo ang isang nakakatakot na halimaw na asong lobo na may nakakabit na ulo ni Murloc sa itaas. Natatakot si Murloc na baka masyadong kabahan si Rialza para atakihin ang isang halimaw na kamukha ng kanyang ama, ngunit minamaliit niya ito nang umatake ito at tuluyang nalipol ang halimaw sa isang kisap mata. Nang sumapit ang gabi, dinala ni Rialza si Murloc para sa isang acupuncture treatment, iniwan sina Saito at Lefanpan sa bahay. Nakahanap si Saito ng isang maliit na lata na metal na tamang-tama ang laki para maligo si Lefanpan. Kalaunan ay nasiyahan siya sa kanyang mainit na jacuzzi, ngunit kinabukasan, nagising si Saito at natuklasan na si Lefanpan ay lumaki na at naging tao. Napagpasyahan nilang sulitin ang sitwasyong ito at hintayin na lang matapos ang kakaibang spell. Habang ginalugad nila ang isang kalapit na palengke, binigyan siya ni Saito ng isang damit, nagpapasalamat sa paggamit ng kanyang mahahalagang gintong barya para protektahan sila sa kanilang mga laban kanina. Nang araw na iyon, nakasagupa ni Lefanpan ang isang matapang na bokal na nagsimulang mang-insulto sa kanya dahil sa pagsira sa kanyang bagong-bagong baluti na gawa sa leather. Agad na nakialam si Saito bilang isang maginoo. Tinuruan ng leksyon ang lalaking bokal sa pamamagitan ng pagpapahirap dito. Ang makitang sa wakas ay nagpakita ng mga katangiang panlalaki si Saito ay nagparamdam kay Lefanpan na gusto siya nito, ngunit itinatago niya ang kanyang nararamdaman. Nang gabing iyon, sa wakas ay nawala ang spell at bumalik siya sa kanyang laki bilang diwata. Kalaunan, nang sa wakas ay bumalik si Rialza, ibinalita ni Saito sa kanya ang tungkol sa kakaibang pagbabago ni Lefanpan, at sinuri nilang lahat ang mahiwagang metal na lata. Dumating si Gibungle sa pinangyarihan ng maginhawa, mukhang isang ganap na nerd, dala-dala ang higanteng encyclopedia. Ipinaalam niya sa squad na ang lata ay may kakayahang pansamantalang palakihin ang laki ng anumang nakalagay sa loob nito. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Murloc sa silid ng walang damit. Isiniwalat na natalo siya sa isang laro ng sugal at kinailangan niyang isuko ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Dahil lahat ng nasa silid ay natroma nang makita ang matandang lalaki na may bar aisles, kinuha niya ang metal na lata at ginamit ito upang takpan ang kanyang mga pribadong bahagi. Agad na nagkabisa ang mahika,
na nagbigay sa buong bayan ng tanawin ng rocket launcher ni Murloc, na hindi na ganoon kaliit. Kinabukasan, si Saito ay gumagala sa bayan, nag-aalala tungkol sa kanyang bumababang balanse sa bangko, nang makasalubong niya ang isang babaeng may punit na sapatos. Inayos niya ito para sa babae, at di nagtagal, ang buong bayan ay nagtipon sa paligid niya dahil gusto ng lahat na kunin si Saito para sa kanilang mga random na trabaho. Nang gabing iyon, ang pangkat ay nagtipon sa isang inn para sa hapunan kung saan ibinahagi ni Saito ang mga kwento ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa araw sa kanyang mga kaibigan. Mas komportable na siya sa mundong ito ngayon at plano pa niyang maging isang handyman dito. Ang kanilang hapunan ay naantala ni Naninya at Flanrel na lumapit kay Saito upang ipaayos ang kanilang mga armas. Di nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa kanyang kahusayan sa buong rehiyon at ang buong bahay tuluyan ay puno ng mga customer. Ang hari mismo ay isa sa kanila na nangangailangan ng serbisyo ni Saito. Gayun din, ang mga adventurer mula sa ibang kaharian ay nakarinig din ng balita tungkol sa mga kasanayan ni Saito at nais nilang maging kanyang apprentice. Si Rialza ang may tungkuling tiyaking nakapila ng maayos ang lahat habang si Lafanpan ang kanyang itinalagang ka-era.